Okay, magandang hapon po mga kababayan. Ha, ito po ang unang pinakamagandang balita na narinig ko ngayong bagong taong 2025. Siguro kahit kayo ganun din. Alin po ito? Ito po ang itong proposed bill ng isang young congressman from Zamboanga City. Yung proposed bill 11211, yung firing squad, death penalty by firing squad para sa mga corrupt government officials. Diba? Parang something like music to my ears. Pero actually masyado nang delayed. 'Di ba? Dapat matagal na 'to itong death penalty na ito. Lalo sa mga corrupt na government officials. Kasi sobrang naaabuso na po talaga itong posisyon sa gobyerno. Sa totoo lang, ang laki-laki ng income ng Pilipinas. Napakayaman ng bansa natin. Diba? Malaki ang income. Malaki. Malaki ang kinikita ng bansa natin. Pero bakit hanggang ngayon, wala tayong masyado nakikita na through the years, walang halos development. Naobserbahan ko lang po na matinding development was during the Marcos Sr. regime. Noon talagang grabe ang infrastructure, buildings, lalo na itong mga highways and mga tulay. Doon po, nung time na yon, yung 20 years na yon, kahit na sinasabi ng mga anti-Marcos dyan na magnanakaw, corrupt, diktador, excuse me. Pero ako, dahil nabuhay na ako nung panahon ni Marcos Sr., maikukumpara ko yung time na yon at saka yung itong mga nagdaang mga presidente after 1986. So, balik tayo dito sa issue ng firing squad. Sa totoo lang, personally, pabor na pabor ako dito. Matagal na nga dapat na mayroon yan. Kasi nga, dahil sa walang death penalty dito sa Pilipinas, ang daming umaabuso, ang daming magnanakaw, ang daming drug pushers, lahat na mga krimen. Kaya itong firing squad na to, death penalty, ito, by generally speaking. Actually, hindi lang dapat sa mga corrupt government officials. Bakit isi-single out yung government officials lang? Bakit corruption lang in the government? Kasi mayroon ding mga heinous crime din na kailangan ng death penalty. Just like ito nga pong drug smuggling, drug pushing, drug trade. At saka, alam mo, para nga sa akin, kung akong tatanungin, ang death penalty or whatever na parusa para sa drug traffickers, drug traders, hindi lang po dapat drug trader or yung drug seller, kundi pati yung user. Bakit? Sasabihin nyo dyan, bakit yung user? Yung user victim yun In a way, correct. Victim. What kind of victim? Willing victim. Bakit? May tinutukan ba siya ng baril? Tinutukan ba siya ng kutsilyo para mag-take ng drugs? Sarili niya, willingness niya yon.
Ginastusan niya, binibili niya yung drugs para abusuhin niya yung katawan niya. Di ba? Kaya hindi ako pabor na bakit drug dealer lang. Of course, yung mga drug lord. Di ba? Drug lord, drug peddlers, drug traders, everybody connected with drugs. Be it the seller and the user. Just the same para sa akin. Kasi, bakit kamo? Kung walang user, walang seller. Di ba? Kaya naman matindi ang bentahan ng drugs kasi mayroong patrons. May nagpa-patronage. May buyer. Kung walang buyer, kung wala nang gumagamit, may magtitinda ba? Di ba malulugi sila dahil wala namang bumibili? Kaya para sa akin, dapat yung nagbebenta at yung bumibili ng droga, pareho lang. Pareho lang. Tingnan mo, itong mga drug dealers, of course, yes, sila ang pasimuno, sila ang nagsusupply. Kasi nga, may buyer, may receiver. Ano ba ang gastos o what do you call this? Liability. Or shall we say, ano ba? Yung kabaligtaran ng benepisyo. Wala tayong nakukuhang benepisyo or istorbo, gastos ng gobyerno. Meron lang yung mga police operations. Okay, nagkakagastos ang gobyerno doon. Mga buy bust, mga operations ng mga kapulisan. Kasama sila sa trabaho nila yun eh. Pero, ang drug user na nirehabilitate, ginagastusan ng gobyerno. Tingnan mo, yung ipinatayong napakalaking rehabilitation complex ba ito? Diyan sa Nueva Ecija. Ilang bilyon yun? Gagastusan mo yung building, yung complex, yung ospital, yung mga doktor, yung medisina, para i-rehabilitate itong mga drug users na kung tawagin ninyo'y biktima ng droga. Bakit may pumilit ba sa kanila? Pinilit ba sila para humitit ng shabu ng droga? Hindi, di ba? Ginusto nila yon. Well, sabihin na natin, kasi may problema. Excuse me. Sino ba yung taong hindi nagkakaproblema? Ako, mula pa nung pagkabata, ang dami kong pinagdaan ng mabibigat na problema. Pero never akong nalulong sa ganyan. Sos. Disiplina sa sarili. Kung nare-realize mo na itong bagay na ito ay makakasama sa'yo, ako alam nyo noong may mga naging kaibigan din ako na parang nantitempt na meron nga nagsabi sa akin nagkukunwari daw ako. Kunwari daw, wala akong alam tungkol sa drugs. Wala naman talaga eh. Kasi siya, hindi ko naman actually kaibigan, kinakapatid. Kasi anak nung ninang ng magulang ko sa kasal. Kwento siya ng kwento ng mga tungkol sa drugs. Sabi ko, ano yun? Anong itsura nun? Nagalit pa sa akin. Kunwari pa daw ako na hindi pa naman talaga ako nakakita. Even up to now, wala pa akong nakikitang actual na shabu. Kung anong itsura talaga niyan. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakakita eh. Alam ko lang, it's a powder na siguro parang harina. Hindi pa ako nakakakita niyan.
And I never used that. Nagkaroon din ako ng mga challenges sa buhay, mga trials. Kasi naiisip ko, hindi ko talaga yan binalak ni minsan na tumikim yan. Kasi naririnig na natin sa balita, sa mga tao, sa gobyerno, naririnig natin ang danger, ang panganib ng pagtitake ng illegal drugs. Nasisira ang ulo, nasisira ang katawan, nasisira ang buhay. So bakit mo titikman? Ako takot ako na mawala ako sa katinuan. Sa lahat na klaseng sakit, yan ang pinakang takot ako, yung masira ang ulo ko, yung mawala ako sa katinuan. Kasi kapag yung brain function mo, kapag yung brain mo ay hindi na nagfa-function properly, you're good as dead. Mas maigi pa na magkasakit ka physically kaysa dito sa pag-iisip. Para sa akin kasi yung sakit sa katawan, mas madaling ma-cure. Pero yung sakit sa pag-iisip, medyo talagang problematic yan. Kaya, I never dared. Kasi takot ako na mawala ako sa katinuan. Sana po ganon ang iniisip ng ibang tao na nagve-venture sa pag-take ng droga. Kaya nga ang ibig ko sabihin, kung mayroon mang death penalty or kung anuman ang parusa sa mga nahuhuling drug peddlers, drug dealers, same thing sa mga user. Kasi they are partners in a way. Diba? In a way, they are partners in the crime of drug use. Sila yung buyer. Ito yung nagbebenta. O di magkasabot sila. Partners in crime. Kasi kung walang user, walang buyer, walang seller. Ganun lang kasimple. Napalayo ako. Ang pinag-uusapan natin yung firing squad para sa corrupt government officials. Ang ibig ko po kasing sabihin, bakit isi-single out yung mga corrupt government officials lang? Dapat lahat na heinous crimes. Lahat na. Kagaya ng drug, yun nga, yung drug dealership and use. At siyempre, ito ngang mga corruption in government. Dapat lang, para ma-minimize or totally ma-eradicate ang pagnanakaw sa gobyerno. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, napakayaman ng bansang Pilipinas. Bakit hindi umaasenso? Dahil sa korupsyon. Mga nakaw. Alam niyo ba kung nung marinig ko itong balitang to, ang unang-unang pumasok sa akin ay si BP Sara. And then, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada. Yang tatlong yan ang unang pumasok sa isip ko. Kung mayroon na kayang death penalty para sa mga corrupt government officials, do you think magpo-proliferate pa itong nakawan sa gobyerno? Dito lang sa atin kasi masyado kasing sa sobrang pagka-Kristiyano natin. Minsan itong Christian faith, minsan medyo nagiging liability din. Kagaya nitong death penalty. Sino ba ang unang-una kasing kumukontra dito? Di ba simbahan? The Catholic Church. Sila ang unang-unang ayaw niyan. Pro-life. Tama, pro-life tayo. Pero, yung tinatawag na pro-life ay para sa mga kriminal. Dahil ayaw ninyong parusahan ng kamatayan yung kriminal.
Halimbawa, yung krimen ay murder. Sino ang pinapaboran nitong pro-life principle na ito? Yung kriminal, di ba? Kumusta naman yung biktima? Naging pro-life ba para sa biktima? Di ba? Quite unfair. Kaya itong Catholic Church, sigurado magkukontra na naman to. Ako, personally, pabor ako dyan sa, lalo pa, firing squad. Mas maganda yung firing squad. Kasi, medyo, hindi lang yung kamatayan itself ang katatakutan, kundi yung kahihiyan. Kasi yung firing squad, may audience yan eh. Televised pa yan eh. O di, napanood na ng maraming tao. Buong mundo makakapanood. Pati mga kamag-anak mo malalagay sa kahihiyan. Kaya siguro ko, kung gusto mo man magnakaw, gumawa ng krimen, magdadalawang isip ka. Kasi ikaw, hindi lang naman ikaw ang apektado, kundi buong pamilya, buong angkan. Ilalagay sa napakalaking kahihiyan. Hindi lang itong generation na ito, kundi sa mga susunod na generations, yung mga unborn children, damay sa kahihiyan. One time lang tayo nakapanood ng firing squad eh. Noong panahon ni President Marcos Sr., yung si Lim Seng, yung very worldwide notorious na drug lord na hindi naman sa kinakatakutan kundi wanted sa buong mundo. Tapos dito lang pala sa Pilipinas firing squad. Pero that was the first and last. Panahon ni Marcos yun. Kaya noon takot yung mga kriminal kay Marcos Sr. Dahil sa takot, walang makapaggawa ng kalokohan, kaya pinatalsik nila. O, di ba? Gusto kasi nila yung free as a bird, gumawa ng mga kabalbalan. Kaya ganon. Hindi sila makabuelo. Ngayon, ang tungkol dito sa firing squad na ito, marami ang natutuwa, marami ang pabor. Pero mayroon ding mga sektor na hindi pabor. Bakit daw? Kasi daw, baka ma-whitewash lang. Kasi baka umandar na naman yung pera. Kasi daw, ang ating justice system ay hindi pa ganun ka-mature. Na marami pang mga abogado at mga judges ang nababayaran. Napapagalaw yung pera. Kaya magiging useless lang daw. Ang pwedeng maparusahan lang ay yung mga walang pera o hindi masyadong walang gaanong perang pangtapal. May punto rin naman. Pero hanggang kailan? Habang buhay ba ganyan na lang tayo? O bakit hindi natin gawin na ayusin ang justice system? Na halimbawa, mayroon talagang isang akusado or criminal na talagang widely accepted. Kumbaga, ang mga ebidensya ay napakalakas, tapos biglang na-acquit, di imbestigahan yung judge at yung abogado, baka nabayaran sila. Dapat mayroong countermeasure. Kasi magtatapos ang kaso sa Supreme Court. Na what if yung Supreme Court mismo ay nababayaran din? O di gumawa tayo ng... Hindi naman po kasi pwede na porque ang justice system natin ay corrupt, papabayaan na lang natin na habang buhay ganito tayo. Hindi mapaparusahan yung mga dapat parusahan? Hindi ba? Dapat itong bill na ito, itong death penalty through firing squad na to,
para maiwasan, para maging fair sa lahat, isabay na rin dito yung kung paano ika-counter yung kinakatakutan ng iba na baka daw gumana na naman yung tapalan ng pera. Counter-attack, countermeasure ba? Para naman dito sa mga judges na corrupt. Kasi, hindi lang naman mga government officials ang corrupt. Mga huwes din, mga abogado rin. Lahat prone sa corruption. 'Di ba? Kaya itong panukalang batas na ito ni Congressman Olaso, siguro ko medyo kulang. Dapat mayroon ding proposed countermeasure para dito sa kinakatakutan ng iba na baka ma-whitewash ang kaso. 'Di ba? So, yun po mga kababayan, magandang balita ito. Kasi actually matagal na dapat na may death penalty. Kung bakit hindi yan, ito may mga pumapabor, mga mambabatas, may mga pabor, mayroong mga ayaw. Even si Digong, ayaw. Understandable naman, di ba? Kasi kung magkakaroon ng death penalty by firing squad para sa mga corrupt na government officials, nakahilera, nakapila yung anak niya. Or, mga anak niya. Dapat nga hindi lang yung mga sitting officials, pati mga past. Dapat imbestigahan din. Kagaya ni Digong, past president. Pero hindi siya maimbestigahan nung panahon niya. Dahil, alam na natin ang sagot. Pero, pag wala na siya sa posisyon, pwede namang imbestigahan. Wala na siya sa power. Siya yung unang-unang narinig ko na kumontra dyan sa firing squad na yan Alam naman natin kung bakit Kasi nanganganib nga silang mag-ama. Ma-firing squad. Parang napaka-exciting na balita. 'Di ba? So, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Antabayanan po natin itong panukalang batas na ito. Kasi, bantayan natin. Baka hindi lumusot Halata, pag hindi yan pinalusot ng mga mambabatas. Okay, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood at kagaya ng lagi nating pinapaalala, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.